Ayan, so good morning. Naririnig ba ako? Ayan. So, pahapyawan na lang natin ito, no? So, sige. Supposedly, our assignment number 1, ito ay under ng performance task. So, gagawa lang tayo ng parts of the wave. Ayan yung parts ng wave. Di ba may mga arrow na nakaturo dyan? Ito. Ayan, ayan. Ito. Ayan. Pagka, dito, pag yan ay nabigyan mo na ng mga terms, bibigyan mo din siya ng definition. Kaya sabi dyan, identify the parts of the wave and define the terms. So, yun lang yun. So, ito, very simple lang ito. Sabi kasi dito, disturbance that moves energy from one place to another. Balikan natin yung inyong earth science. Diba? Ano ba yung sinabi dun sa earth science? Diba? Waves carries energy. Oo. So, si wave, dinidisturb niya lang anything na madaanan niya. Kasi nga, may kinikerry siyang energy. Yun lang yun. So, sagot dito, wave. W-A-V-E. Wave. Ayan. So, ito, kapag kasi tayo ay nagdo-drawing ng waves, no? Kinukumpleto natin yung mga parts. In-identify muna natin yung parts ng wave. So, ito, ang tawag dito ay crest. Ayan, crest. Yung pinaka-top part ng ating waves, tawag sa kanya ay crest. It is the highest surface part of the wave. Yun lang yun, tandaan mo. Ito ay trough, lowest part of the wave. Wavelength, pag sinabi natin wavelength, distance from crest to crest, kasi dalawang crest, di ba? Yun yung distance nila. So, ayan, distance from crest of the top, one of the crest from the next wave. Ibig sabihin, isang crest dito, tsaka isang crest din dito sa top. Yung distance nun, yun yung wavelength. So, ito naman, ang sagot dito ay amplitude. Distance from the origin, ang tawag kasi dito class, origin, yung straight na line na pa-horizontal na humahati sa wave, yun ay amplitude tuloy, origin. So, distance daw from origin up to the crest. So, yan, distance from the center line or yung origin, parehas lang yon to the crest. Sa inyong kompleto niya. Again, ulitin natin, origin, straight line, diba? Yung waves, yung pinaka-highest peak, yun yung crest, which is ito. Wavelength distance from crest to crest, pwede rin trough to trough. Amplitude, distance from the origin up to the trough. Amplitude yun. Pwede rin distance from the crest up until the origin up until the crest. So, ganyan siya. Pwede rin trough to amplitude, trough to origin and origin to the crest. Ayan. So, ito ito ay madali lang naman. Padaliin lang natin ang ibig sabihin ng frequency. Alin sa tingin mo yung may pinakamaraming waves na napoproduce dyan? Yung color blue kaya na waves, ito? Or yung color red na waves? Siyempre, yung color blue, di ba? So, the more na mas maraming waves na na-produce, the more na mas frequent siya. So, ano ibig sabihin ng frequency? Tawag kasi dyan ay frequency. Ayan, frequency. Ibig sabihin lang ng frequency, class. For example, for 1 second, ilang waves ang na-produce? For example, dito, 10 ang waves na na-produce sa color blue. Sa color red naman, 5 lang ang waves na na-produce, for example. So, sino ang mas may mataas na frequency ngayon? Si blue. Okay? Ayan. So, this is our first discussion. Electromagnet. Actually, assignment dapat ito, no? Ayan. So, ayan, waves. Waves is anything that can be described as a disturbance that travels through a medium. Basta anything that you can disturb, wave siya na nagta-travel daw sa medium. Ano ba pag sinabi nating medium? From the word itself. Lagyan natin ng pen. Medium. This one, medium. Medium ay states of matter. Yun lang yun. Padaliin na lang natin para mas madali ang states of matter lang siya. So, yan. Sud natin to. So, we have two types of wave. Again, wave described as a disturbance that travels through a medium. Two types ng wave.
mechanical and electromagnetic wave. Di ba, ang discussion natin ay EM wave, electromagnetic wave. So, ano tong si mechanical? Anong purpose ni mechanical, class? Wait lang, tanggalin muna natin ito. Kasi mechanical wave, okay, disturbance or vibration in matter. Specify natin. Matter daw. Matter. Matter is also called as medium. Anything na may bigat, whether it is air, liquid, solid, diba? Solid, liquid, gas, lahat yon ay matter. So, therefore, lahat sila ay medium. So, kaya itong mechanical wave, na-form itong wave kasi kailangan niya ng medium. Okay? So, kung kailangan niya ng medium, definitely, so kung itong wave na to, na-form siya kung may medium na present. Ito namang electromagnetic wave, hindi natin kailangan ng medium. So, ano nang tatandaan natin dito? Vibrations between electric field and magnetic field. Sabi nga dito, do not require medium. Hindi niya kailangan ng presence of matter para mag-travel. Mamaya, bibigyan pa natin ng emphasis yan. Okay? So, compare electromagnetic wave to mechanical wave, mas mabilis, 'di ba, sa electromagnetic wave kaysa kay mechanical wave. Ito yung sinasabi natin na it travels at a speed of light. Fastest siya. 3.0 times 10 raised to 8 meters per second. So, ganun siya kabilis. So, next. So, ganito yung formation ng mechanical wave. Ito yung mga particles niya. 'Di ba? Direction niya kung tutusin niyo, up and down lang siya, 'di ba? Ito naman ay perpendicular. Itong light. Ang light wave, huwag kayong malilito. Pag sinabing light wave, ayan, light wave are also known as electromagnetic wave. Kasi nga, ulitin muna natin. Diba, electromagnetic waves travel at the speed of light. So, itong light wave, dalawa yung wave na present sa kanya, o yung electromagnetic wave. The red one is the electric field and the purple one or the blue one is the magnetic field. Kaya sila pinagsama, we call that as electromagnetic wave. So, ayan. Ito yung mga example ng mechanical wave. Sabi ko nga, kailangan may presence ng matter. Unahin natin si water waves. Can we consider water waves as mechanical waves? Yes, kasi medium si water. Water is also known as liquid. It's a type of liquid. Liquid is matter. Matter is considered as medium. Sound waves are also considered as mechanical waves. Kasi nga, si sound waves, para makapag-produce ng sound, kailangan ng presensya ng gas or ng ating air. Si seismic waves naman, pinag-aralan nyo na, gumagalaw siya sa lupa. Nagta-travel yung waves kapag may lupa. Ang lupa, di ba, we considered it also as matter. So, therefore, it is mechanical waves kasi it requires medium. Okay, so ganito lang yon. Nagta-travel si water to transfer yung energy here up until here. So, we can consider it as mechanical wave. Yes, kasi water ay matter. Ito naman S waves, ganito gumagalaw yung lupa. Lupa ay example lang, matter. So, therefore, mechanical waves. Ito naman, yung air, ito yung mga air particles na nakikita natin. Hindi man siya nakikita natin 100% kasi sobrang liit nila. Pero ganito siya yung gumagalaw hanggang makarating sa ating tenga. Bina-vibrate yung mga molecules hanggang makarating sa tenga ng makakarinig. So, ito na tayo. Examples na tayo ng electromagnetic waves. Tama? Kapag tinanong ko kayo, halimbawa, balikan natin yung frequency tsaka yung wavelength. Okay? Sino sa tingin ninyo yung may pinaka mahabang wavelength? O yung distance from crest to crest? Sino kaya dyan? Siyempre, kung a-analyze nyo na maigi itong picture na to, we can tell that radio waves. Kasi sobrang haba. Ito baka somewhere here na yung crest niya. So, in distance ng kanyang wavelength,
mahaba. Okay? Nagigets naman siguro. Ayan. Dito naman si gamma ray. Gamma ray has the highest frequency. Ilang waves ang na-produce? Napakadami, di ba? Compare mo kay radio waves. So, magkakasunod na yan. Radio, micro, infra, visible, ultra, x-ray hanggang makapunta kay gamma. Si gamma ang pinakamaraming frequency at pinaka-less na wavelength. Bakit? Ang liit lang ng distansya, kung makikita mo. Ang liit ng distansya from crest to crest, ito lang siya. Ang liit. Kumpara mo kay, for example, kay infrared, ito. Mahaba-haba pa, di ba? So, yun yung relationship nila. Kapag tandaan mo lang, kapag tumataas si frequency, bumababa si wavelength. Kapag tumataas naman si wavelength, bumababa si frequency. Sa case ni gamma, mataas si frequency pero mababa si wavelength. Sa case ni radio waves, mataas ang wavelength pero mababa ang frequency. So, ganito nagpo-form yung electromagnetic waves. Sir, bakit hindi niya po kailangan ng medium para mag-travel? Well, definitely kasi nga po, yung electromagnetic wave, they support each other. Ayan. So, kung may electric field na napoproduce, may magnetic field din na mapoproduce. So, ganun lang po sila. Silang dalawa yung nagpo-produce sa sarili nila. Si electric field nagpo-produce ng magnetic field and then si magnetic field naman magpo-produce ng electric field. So, kailangan ba nila ng matter para mag-travel? Hindi. Diba? Sila yung mismong nagpo-produce sa sarili nila. Kumbaga, sinusuportahan nila yung isa't isa. Ganon. Ayan. Tandaan mo lang ito. Principle. Ayan. Tandaan lang ito. Changing electric field in space produces magnetic field. Diba sabi ko kanina, kapag nagkaroon ng electric, magpo-produce ng magnetic. Pag nagkaroon naman na ng magnetic, pag nagkaroon na naman na tayo ng magnetic na na-produce the electric, magkakaroon ulit ito ng electric. So, balikan natin to. Electric, kung makikita natin, ito yon, ito, yung kulay pula. Tapos, ang ating magnetic ay yung blue. Pag na-produce si electric, mapoproduce agad si magnetic. Na si magnetic, magpoproduce naman ng electric. And then si electric, magpoproduce ng magnetic. So, hindi nila kailangan ng matter. Ganun lang siya. Ayan, no. Tignan natin. Ito, relationship naman, di ba? Sabi kanina, kapag higher wavelength, ibig sabihin, lower frequency. Tama? So, kung lower si frequency, ibig sabihin, ang indication nun, low lang din yung kanyang energy. So, tandaan natin, kapag tumataas si frequency, tumataas din yung energy ng isang wave. Okay? So, therefore, anong mako-conclude natin dyan? Sino yung mas mataas na energy dito? So, ito. Kumpara dito. Sa baba. Kasi nga, mas mataas yung frequency nito. Therefore, mas mataas din yung energy. Tandaan nyo lang, kapag tumataas yung frequency, tumataas din yung energy. Kapag bumababa yung frequency, bumababa yung energy. So, ganun lang siya. Ayan. Question number 1. Pwede mo itong sagutan. What should be increased when the frequency increases? Ang sagot dyan, pwede mong i-pause itong video ay energy. Okay? Sabi nga natin, higher frequency means higher energy. Therefore, higher energy means higher frequency. Dito naman, what should be decreased when the wavelength is increased? O nag-increase naman daw si wavelength. Sino yung mababawasan? O baliktad kasi tayo, di ba? Kapag nag-increase si wavelength, nababawasan si i-post mo to kung alam mo yung sagot. Nababawasan ang frequency. So, kung mababawasan si frequency, mababawasan din si energy. How can you tell if the energy is increasing or decreasing?
Sige, post mo yung video kung alam mo na. So, dito, malalaman natin na nag-increase si energy kapag nag-increase din si frequency. Malalaman naman natin nagdi-decrease si energy kapag nagdi-decrease si frequency. Or kaya, malalaman natin na nag-increase si energy kapag bumababa si wavelength. Malalaman natin na nagdi-decrease si energy kapag tumataas si wavelength. So, therefore, pag tumaas si frequency, ayan, tumataas din si energy. Ang mangyayari naman yan, bababa si wavelength. Ganun lang yun. Balik na rin naman natin yung sitwasyon. Ayan, pag tumaas naman si wavelength, ano naman kaya mangyayari kay energy? Tsaka kay frequency? Post mo yung video kung alam mo. Ang mangyayari dyan, bababa si energy, bababa din si frequency. Ang magkatulad lang lagi si energy at saka si frequency at ang kabaliktaran nila ay si wavelength. So, ganun yung nangyayari dyan. Ayan. So, ito ay medyo practical naman na. Ito, try mong sagutan to. Which of these waves are not an example of electromagnetic waves? Kung alam mo, kung i-post mo to, kung alam mo yung sagot natin ay sound waves. Sound waves are example of mechanical waves. Hindi example ng electromagnetic waves. Ayan. Paki-post mo kung alam mo itong video na ito. Or kung alam mo na itong ano na yan. Sasagot dyan, letter B. Bakit? Increasing the speed means increasing the frequency. Tama? The more na mas binibilisan mo yung paggalaw mo sa rope, the more na mas marami kang mapoproduce na waves. So therefore, it requires energy. Mas nakakapagod, di ba? Nag-experiment nga tayo sa slinky waves. Tinanong ko kayo, saan mas nakakapagod? Sa scenario 1 ba na mabagal ang ng waves or sa mabilis? Di ba? Mas nakakapagod yun. Mas kailangan mo ng energy. So therefore, madaming frequency na napoproduce na waves. Ito, try mo sagutan ito. Tamang sagot dyan ay letter dog. Bakit? As the wavelength increases, the energy decreases. Tama naman. Tama yun. As the wavelength decreases, the energy increases. So, tama ba siya? Mali. Tama? Mali yun. Energy increases naman, nag-increase din si energy. So, ayun. And sa number 4, frequency decreases, the energy decreases. So, tama siya. Para silang nagdi-decrease. So, ito yung ating activity 2, no? Magdo-drawing lang po tayo ng electromagnetic spectrum. Kung ano yung nakapresent dyan, yan na yun. Yan na yun. Yan na yun mismo. Drawing mo yan lahat. Tingnan mo yung ray na to. Diagram. Si gamma ray, napakadami niyang frequency. Therefore, si gamma ray have the highest energy. Kaya siya yung pinaka-deadly. Radio waves, therefore, have lower frequency and high wavelength. Therefore, mababa yung kanyang energy. So, applicable siya na magamit sa pang-araw-araw. Hindi delikado sa tao. Hindi mataas yung radiation. Ayan. Sige, let's proceed to Q2 day 3. Ayan. Sa Q2 day 3 naman natin, actually Q2 day 2 muna tayo. Tanda mo lang dito ay scientific notation. Madali lang naman yan. Pag nagsusulat ng scientific notation,
ang base ay always laging 10. Diba? 1 times 10 raised to 3. Ano ba? Ganyan. Si 10 ay base. So, ganun lang yung nangyayari dyan. Ito, try mo tong sagutan. Sige, mamaya. Example natin. Pagkakuha ka ng scientific notation, hanapin mo kung nasan yung point. Saan ba yung point nito? So, nandito siya, di ba? I-move mo lang siya pa left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4.9 times 10 raised to 8. Positive siya. Bakit? Pa left side yung minove mo. Same as dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito ay 1.23. Doon mo ilalagay yung decimal point. Raised to 9. Positive yung exponent. Ito, bakit kaya ito naging negative? Kasi, minove mo siya pa right. Pag pa right, negative lagi yung exponent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9.7 times 10 raised to negative 8. So, negative siya. Ganun lang yun. So, ito, try mo to. Naka-scientific notation siya. Therefore, i-convert mo naman siya into whole number. So, i-post mo tong video na to kung sa tingin mo ay alam mo na yung sagot. So, ito na, ipe-present ko na yung sagot. Ayan. Ganyan lang yun. Ito yung sagot dun sa isa. Checkan mo na lang kung sa tingin mo tama. Dito naman, which is greater? 1 times 10. Ito kasing ganito. Nakikita mo yan. Naka-raise lang yan. Ibig sabihin yan, power or raise. Diba sa math? Ang power na to. Ayan. I-post mo kung sa tingin mo sino sa kanila ang mas greater ng value. So, kung tapos ka na, ito ang tamang sagot. Ayan. Bakit kaya mas mataas si 9 kaysa kay 5? Tingnan mo lang sa kanilang exponent. Ayan. Mas mataas si 9, di ba, kaysa kay 5. Therefore, dito nakatutok. Dito naman, pares silang naka-raise sa 9. So, sino titignan mo kung sino mas mataas? Yung whole number na lang. Ito ay 3. Ito ay 2. Dito naman sa number 3. Bakit kaya mas mataas si negative 2 kaysa kay negative 19? Tandaan nyo sa integer, the more na mas malaki ang negative value, the more na mas mababa ito. So, therefore, mas mataas yung value ni negative 2 kay negative 19. Kasi mas mababa si negative 19 kaysa kay negative 2. Dito naman, bilangin mo lang kung ano yung 0. Ito ay 350,000. Ito ay 3,500,000. So, mas malaki si 3 million. Ayan lang yun. Balikan natin, electromagnetic spectrum. Kabisaduhin po ito lahat. Radio, micro, infra, visible, ultraviolet, gamma ray, X-ray, gamma ray. Radio, pinakamahabang wavelength, pinakamababang frequency. Gamma, pinakamataas na frequency, pinakamataas na energy, pinakamababang wavelength. So, ayan. Ginawa kasi dyan, magdedetermine ka lang kung sino sa kanila yung pinaka mataas. Sino ba may pinakamataas na wavelength dito? So, di ba si radio wave? Nangyayari dyan, kukunin mo lang dyan yung sagot. So, tingin mo anong value dyan yung may pinakamataas na value. So, ito yung tamang sagot. Ayan. Dito naman, frequency.
Sino yung may pinakamataas na frequency? Diba si gamma ray? So, hanapin mo lang dito kung saan yung may pinakamataas na frequency. Doon mo ilagay si gamma ray. Baliktad na siya hanggang makapunta kay radio wave. Si radio wave ang may pinakamaikling frequency. Ay, pinakamakonting frequency. So, ganyan yung sagot niya. Energy naman, parehas lang kay frequency. Sino may pinakamataas sa energy? Si gamma ray. Sinusunod si X-ray, si UV, visible, magkakasunod na yan. Tignan mo dito kung sino may pinakamataas sa value, pause mo na lang. Then, plug in mo na. So, ayan siya. So, pag pinag-combine natin, ganyan lahat ng scientific notation. Ito ay representation lang naman para mas ma-appreciate natin kung gaano ba talaga kataas yung mga frequency, energy, wavelength nila. Ginagamit lang naman ng scientific notation, di ba? Kapag sobrang baba or sobrang taas ng value. Kaya ginagamitan na siya ng exponent. Tingnan mo dito. Si frequency tsaka si energy, parehas silang pataas, di ba? Pataas. Dito naman, parehas na pababa. Ay, pag pataas ng dalawang to, bumababa naman si wavelength, pababa na kay gamma ray. So, baliktad. Ayan. Ito, pag may time ka, sagutan mo rin. Okay, number 1, number 2. Itong number 2, which group of electromagnetic wave has the highest frequency? O aling wave doon, may pinakamataas na ng frequency. Pakisagutan din, if may time ka. And sabi naman dito, kindly arrange the 7 waves according to decreasing wavelength. Ibig sabihin, from highest wavelength muna up until the lowest. Ito naman, kung may time ka, decreasing frequency. Highest to lowest naman. So, yun may pinakamataas na frequency, yun yung ilagay mo sa 1. Pinakamababa, yun yung ilagay mo sa 7. Same as with this. Same as with this naman. Ayan. So, assessment. Okay, try mong sagutan ito. Ano kayong sagot dyan? Yes. Nagpalit, no? So, tandaan nyo lang, class. Kabisaduhin nyo lang itong pagkakasunod-sunod ng electromagnetic spectrum. Hindi na kayo malilito kung sino-sino yung mas mataas o kung sino yung mas mababa. Yun lang yung inyong kabisaduhin. Hindi na kayo mawawala. Ayan. Sagutan mo din to if may time ka. Sagot kaya dyan ay letter C. Dito. Sagot dyan ay letter C din. Decreasing daw eh. Oo. Decreasing energy. So, simula kay radio na may pinaka number 1 ay radio wave na pinakamababa na energy and gamma rays na may pinakamataas na energy. So, ayun. That's the end of the slide. So, dito na tayo sa day 3 ng ating presentation. Ito ay medyo mahaba-haba. Pero pasisimplihan lang natin. Ito ay mga contributions lang naman ng mga scientists. So, ayan. Yan ay ano lang naman, no? Motivational activity ko lang. Ayan. So, paano nga ba nagkaroon ng electricity, ng kuryente, tsaka ng magnet? Paano nga ba yun na-form? At bakit sila magkasama? Di ba sinabi ko in the previous PowerPoint
di ba? That electricity and magnetism, they should be joined together because an electric produces magnetic. And if the magnetic was produced, magnetic will produce electric also. And the cycle continues. Ganun siya. Paano nangyari yon? Around 600 BC, sobrang tagal na. Si Thales, tandaan mo lang dyan, hindi natin pahabain, siya ang nakadiscover ng electricity, static electricity. Nirab niya daw yung amber. Saan yung amber? Ito yung amber. Amber ay parang bato. Nirab niya yun sa mga dahon. Tapos na-realize niya na dumikit yung dahon sa bato. Imaginein mo yung balloon, parang balloon. Nirab mo yung balloon sa ulo mo. Diba? Napansin mo yung ulo mo, ay yung buhok mo, tumataas, diba? Na-attract dun sa lobo. Yun ay tinatawag nating static electricity. Yun lang yung tawag dun sa kanya. So, tandaan mo lang dyan, amber, static electricity. Magnus de Shepherd naman, siyang kauna-unahang taong nakadiscover ng magnet. Ano niya nalaman? Yung mga bato ay magnet. Diba ang ating Earth? It produces magnetic rocks. Oo. So, they are made up of iron. So, therefore, it contain natural magnets. Doon niya nalaman na, ay, ito pala, mga batong ito, gawa sa magnets. Kasi yung kanyang pamatpat, dumikit doon sa magnet, which is gawa sa bakal kasi yung pamatpat niya. Alam naman natin, lahat ng bakal dumidikit sa magnet. Doon niya unang nalaman na, ay, itong batong to, magnet pala to. Siya ang nagpangalan nun na magnet ang tawag. Kasi nga pangalan niya ay Magnus. Nakuha niyo na kung saan yung term ng magnet. Sa mismong pangalan niya din. Ayun. So, ito naman si William Gilbert. Tandaan mo lang dito ay ayan, nakadiscover siya ng Earth as a magnet. Diba alam naman natin that naturally, our Earth is a giant magnet. So, siya yung nakapag-alam nun. Kasi bakit? Na-discover niya na ang sentro daw ng ating Earth ay gawa sa iron. So, therefore, ito ay considered as natural magnet. Malaking magnet ang ating Earth. Ito naman si Benjamin Franklin. Tandaan mo lang dyan. Huwag natin din pahabain dito. Siya ang nag-provide ng kite. Kite experiment. So, paano yun? Ayan. Lumabas siya, no? Gusto kasi nila, nung time kasi ni Benjamin Franklin, gusto nila mapatunayan kung ang lightning nga ba talaga can be considered as electricity. Lagi silang nagtataka bakit pag kumukulog, kumikidlat, bakit may laging kidlat na sobrang lakas. Ano kayang form ito? Electricity ba ito or hindi? So, ang ginawa niya, syempre, kung ikaw ay magko-conduct ng experiment sa kidlat, ayaw mo namang mamatay ka, di ba? Ayaw mo nang namamatay ka. Ginawa niya, nag-provide siya ng kite. Yung kite na to, meron niyang parang pointed na bakal dito, di lang kita. Alam naman natin na ang bakal or ang kidlat na-attract sa bakal, di ba? So, doon niya tinest kung ma-attract pa talaga para malaman niya na electricity. Nalaman niya na umattract, nag-travel yung, di ba, electricity, nag-travel dito, hanggang dito, hanggang susi. Bakit kaya nag-travel ito dito sa thread? Ito ay sinulit, di ba? Yan ay sinulit. Bakit nag-travel dyan? Kasi po, nabasa. Itong part na to, nabasa. Alam naman natin, kapag nababasa ang object, nagiging conductive to. Diba? Imagine mo, ikaw naglaba ka, hinugot mo sa saksak, nag-ground ka, diba? Kasi nga basa yung kamay mo. Ganyan din yung nangyari dito sa thread. Kahit hindi siya magandang conductive kasi hindi siya bakal, nabasa siya, naging conductive na rin siya. At nung hinawakan niya tong susi, nalaman niya na nag-ground siya. Doon niya nalaman na yung lightning pala ay considered as electricity. Kasama niya yung anak niya. Ito yung anak niya.
Ayan, bonding sila, palipad ng saranggola. So, bakit hindi siya nag-ground dito? Diba? Dapat magtutuloy-tuloy din yung flow ng electric dito. Bakit hindi siya nag-ground? Kasi nga po, nasa loob siya ng bahay. Tuyo yung sinulid. Dito ay basa. So, hindi to mag-attract sa electricity. Ito naman, si Volta. Ito naman, ano naman diniscover ni Volta? Tandaan mo lang dito kay Alessandro Volta. Siya ang kauna-unahang taong nakadiscover ng battery. Paano ang itsura ng battery noon? Ganyan. Okay? Patong-patong na zinc tsaka copper. So, yun na lang tandaan mo kay Volta. Nakadiscover ng battery. So, ayan yun. Wag na basta copper produces positive charge, zinc produces negative charge. Kapag dinamihan mo yung layer, mas mataas yung energy na ma-produce. Nagfo-flow na si electricity. So, yun lang yun. Tandaan mo lang yung battery, Alessandro Volta. Hans Christian Ørsted discovered the presence of magnetic field around an electric current. Babalikan natin, di ba? Kapag daw na-produce na si magnetic field, ano naman ang pinaproduce ni magnetic field? Electric field. Kapag nag-produce ng electric field, nagpo-produce ng magnetic field. Doon na-form si waves. Electromagnetic waves. Paano nyo nalaman yon? Ayan. Makikita mo, class. Diba? Here, you can see here, electric circuit ito. So, ito ay may kuryente. Tama? Nung pinlag niya yung switch, syempre, ko-connect na yung kuryente simula dito hanggang dito. Yung compass na nakaturo sa magnetic south, di ba? Yung compass ay laging nakaturo sa ating magnetic field ng Earth. Nung kinabit niya yung switch, nagkaroon ng electric flow, and then nalaman niya na yung compass, nagbago yung direction. Na-attract siya dun sa magnetic field ng electric current, na gumagalaw ng electric current. Yan yung flow na yan. Sa paligid niyan, and, di ba, nagpo-flow yan, nagpo-flow. Sa paligid niyan, may mga magnetic field daw. So, yun lang yung tandaan nyo kay Hans Christian Ørsted. Pinaka-basic information. Siyang nakadiscovered na ang electric current may magnetic field. Ito naman, anong kaibahan ni Ampere's law kay Ørsted? Pares lang sila, no? Siya lang ang nag-provide ng mathematical description. Nagbigay lang siya ng math, ng formula sa magnetic force in an electric current. So, ganito daw siya, class. Tingnan niyo yung wire. Kung halimbawa, dito nagfo-flow yung kuryente, dito papunta yung kuryente, yung magnetic field daw, paikot yung paggalaw niya. So, ito yung itsura ng magnetic field. Paganyan siya. Ayan. Ito naman, Joseph Henry. How about Joseph Henry? Si Joseph Henry naman, no? Ang diniscover niya lang ay, tandaan mo lang kay Joseph Henry, ito lang tandaan mo dyan, electromagnetic induction. Paano yun? Kasama niya kasi ito. Isama na natin si Faraday tsaka si Joseph Henry. Ito kasi yung ginawa nila. Di ba kay Ørsted tsaka kay Ampere, ang gumagalaw daw na kuryente, na flow ng kuryente, nagpo-produce ng magnetic field. So, paano kung babaliktarin naman natin ngayon? Paano naman na kung merong gumagalaw na magnet, kaya nitong mag-produce ng electric field? Binaliktad lang, no? So, ganyan yung nangyari. Tingnan nyo yung magnet, ginagalaw-galaw sa isang coil of wire. Nangyayari dyan, nagkakaroon ng electric current. So, unti-unti na nating nabubuo, no? Na a changing magnetic field produces electric field. Okay? Kay Faraday yon.
tawag dyan sa ginagawa nila, electromagnetic induction. Okay, bakit nag-change si magnetic field? Kasi nga gumagalaw. Pag gumagalaw siya, nagpo-produce na ng electric current. Balikan naman natin yung kay Oersted at kay Ampere. Kapag may direction, si electric current, gumagalaw yung electric flow, nagpo-produce naman ng magnetic field. Ito naman, kapag gumagalaw si magnetic field, nagpo-produce ng electric current. Baliktad sila. Ganun lang siya. Ito naman si James Clerk Maxwell. Tandaan mo lang dito, pinaka very basic lang ay he predicted electromagnetic waves. So, siya na nagsabi na hindi. Ang mga yan ay nagpo-form ng waves, no? Hindi niya na-predict yung mismong itsura ng waves, pero nag-predict lang siya ng kanyang equation. Ayan. Huwag na natin masyadong pahabain yan, no? Yan naman ay hindi kasama sa exam. Pino-point out ko lang dito, pinagsama-sama niya yung principle ni Ampere, which is a changing electric current produces magnetic field. Kay Faraday's law na a changing magnetic field produces electric current. Kay Gauss' law na a single electric field cannot travel alone. Hanggang makapunta siya sa fourth equation and then suddenly, na-combine niya yun at nakaproduce siya ng formula, which is speed of light. Oo. So, sir, tatanungin ko kayo, lahat ba ng electromagnetic waves, they travel at the speed of light? Yes. Okay, so sino mas mabilis ngayon? Si gamma ray o si radio wave? Walang mas mabilis sa kanila. Lahat yan nagta-travel at the speed of light. Okay? Sino mas mabilis? Si infrared or si ultraviolet? Wala. Pareha silang nagta-travel ng speed of light. Ayan, may kasabihan nga dito, in the beginning God said, ayan yung sa Bible, di ba? Tapos, pinaliwanag na yung equation ni Maxwell. Pero yan ay trivia lang naman. So, ito, si Heinrich Hertz. Anong diniscover ni Heinrich Hertz? Siya yung nag-prove ng, or siya yung nagsuporta pa mismo kay Maxwell. Okay, kasi nga, hindi sapat na mathematical computation lang ang ginamit mo para ma-predict mo na merong electromagnetic waves, no? Oo, totoo siya, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kailangan ng evidence. So, anong ginawa niya ngayon? Ano kayang ginawa niya? Ayan, makikita mo dito, class. Di ba may kuryente dito? May spark. Tawag dyan, spark. Oo. Bakit yung spark dito ay nakarating din dito? Actually, kung sa tingin nyo sabay sila, hindi. No? Mas mabilis ito. Ito ang mas mabilis. Nagkataon lang, nag-travel agad siya dito. From here, napunta siya here. Bakit? Ano yung mysterious na wave na nag-travel doon? Doon niya nalaman na meron palang electromagnetic wave. Simula dito, ayan here, simula dito, nag-travel siya, papunta dito. So, yan ay electric field. Baguhin natin. Ito ay magnetic field. Pag ganyan ang magnetic field. So, lagi silang dalawa. Okay, laging magkasama yan. So, bakit sobrang bilis, sir? Parang halos sabay lang sila. Yes, sobrang bilis nila kasi they travel at the speed of light. So, kung ito, nakarating siya, ito ang nag-produce ng spark, kahit sabihin mo isang segundo lang nakarating dito, actually, mas mabilis pa sa isang segundo. Ganon kabilis mag-travel ang speed of light. So, yun. Ayun lang siya. If may time ka din, pwede mo naman itong sagutan. Tingnan mo kung saan scientist dyan yung nagde-describe sa kanila.
And then, 4, 3, 2, 1, ipe-present ko na yung kanilang contribution. So, ayan. Checkan mo kung tama ka na lang. Ito ay assessment. Ayan. Checkan mo kung tama ka. Sagot dyan ay letter C. Tandaan nyo lang kay Maxwell, siya ang nag-discover ng electromagnetic waves. Yun lang yun. Ano sagot? Checkan mo na lang kung tama. Letter D. Ayan. Bakit? Nung ginalaw-galaw niya si magnet, di ba, nag-produce ng electric current. Baliktad siya kay Ampere, tsaka kay Oersted. Ayan, sino yan? Sagot dyan ay letter boy. Andre Ampere. So, wala na, no? Sige, let's proceed to, nabasa na tayo? Visual aids. Day 4. Ayan, day 4 na, no? Nabilis lang to. Day 4 na lang to, eh. Practical application. Ayan, kung may time ka, analyze mo tong poem. Try mo sagutan kung sino tong tao na ito. Pag nalaman mo na, ang sagot dyan ay si Benjamin Franklin. Ito, dito. Pag may time ka din, sagutan mo na lang. Sagot dyan ay si Heinrich Hertz. Ito. Sagot dyan ay si James Maxwell. So, yan ay survey lang naman, no? Okay? So, diba tapos na tayo sa properties ng electromagnetic waves? Sige nga, kindly define. O kung may notebook ka dyan, diba? Kindly identify the 7 types of electromagnetic waves. Ano yung 7 na yun? Among those 7, who has the highest frequency? Who has the lowest frequency? Sagutan mo dyan. Among those 7 types of wave, who has the highest wavelength? Who has the lowest wavelength? And who has the highest energy? Who has the lowest energy? So, yun ay review lang naman, no? So, ito class, radio waves na tayo. Okay. Pamilyar sa mga radio waves? Si radio waves daw ay may pinakamalaking wavelength, no? Tingnan natin kung bakit considered siya as the highest wavelength, diba? Ayan, ang nag-invento niyan si Heinrich Hertz. Simula nung na-discover niya na ito pala ay electromagnetic waves, ganito yung pinapropose ni Maxwell. Naka-discover na rin siya ng radio waves. Nagva-vibrate kasi yung antenna. Ito yung antenna nito. Yan yung antenna niyan. Hindi ko alam kung may imagine mo. Ayan, itong antenna na ito, nagpo-produce daw siya ng electromagnetic waves. Kasi electron dyan, nag-move siya from up to down, up to down, up to down, up to down. And then, pag nag-produce na ng electric field, magpo-produce na rin ng, ano yung napaproduce? Magnetic field. Tingnan ulit natin to. Ayan, lagyan natin. Magnetic field, somewhere there. Ayan. So, ganyan lang siya. Nakaproduce si James Clerk Maxwell. So, ayan, may mga wavelength range kasi tayo, no? Yung haba ng wavelength nila, minimeasure siya into meters. Dito ay kilometers na. So, sobrang haba, no? Sobrang laki talaga ng wavelength ni
ni radio waves, no? Nadaan mo lang dyan, pag 1 to 10 kilometer, to 1 to 10 kilometer used for radio communication. 100 to 1, radio communication pa din, AM broadcasting. 10 to 100, AM radio broadcasting pa din siya. Same as with this. Bibigyan naman kita ng copy nito. And if ever na gusto mong i-describe yung kanilang frequency at saka yung kanilang wavelength, malalaman mo din. Ayan. So, huwag na natin masyadong i-discuss yan, no? So, di ba, ang medium high frequency daw, based dito sa table. Saan ba yun? Medium and high frequency. Medium tsaka high, they are used for radio communication. So, ginagamit sila sa mismong radio na ating napapakinggan kung nakikinig ka man. Diba? Sa mga radio station. So, yan. Sa radio, meron tayong dalawang types. Meron tayong transmitter, meron tayong receiver. No? Transmitter, siya yung nagpapadala ng electromagnetic waves. Ganyan. And then, si receiver, siya yung nakaka-receive ng electromagnetic waves. Na itong electromagnetic waves na to, nagke-carry na ito ng information hanggang makarating sa atin. Ito pala yung palabas ngayon or ito pala yung itsura ng tugtog na piniplay sa radio station. Ito yung nagtatransmit. Ito yung nakaka-receive. Which is yung mismong radio natin. Ito ay antenna. Antenna ito, radio mismo. So yan. Meron tayong tinatawag na AM. Familiar sa AM? Lahat ng mga TV station na nandyan, nakapresent dyan, lahat yan ay AM, amplitude modulation. So, paano na-alter or nakikerry yung information? Ang binabago lang dyan, class, yung amplitude mismo. Yung amplitude, di ba, yung distance from the origin to the crest. So, ito. So, halimbawa, 10 meters ang kanyang amplitude. Lahat yan 10 meters. Sorry, hindi magkakapantay. Ayan. 10 meters lahat yan. At itong wave na part na yan, nagkikerry na yan ng information. So, binabago siya through the amplitude of the wave. Yun lang yung tandaan natin. Ito naman, frequency modulation o yung FM, di ba? 97.9 FM. Love Radio. Mga alam ninyo, napapakinggan ninyo yan, di ba? Ito naman, ang binabago lang dito ay frequency. For example, in this part, may information dyan. Dito naman sa part na to, may information ulit. So, nagva-vary yung frequency ng wave. Mapapansin mo, di ba? Nagva-vary siya. Doon natin na identify yung mga information na binibigay ng radio station. Ulit, kapag AM, amplitude modulation, cam modulation, minumodify yung amplitude. Frequency modulation, FM, minumodify yung frequency ng wave. Ito yung mga applications niya. Military communication, television, ayan. So, ganyan siya nagtatravel. Ito si transmitter, pinaproduce niya yung electromagnetic wave. Dinadaan uli sa isang repeater ulit, hanggang makapunta sa receiver natin. Ayan. Yung television na napapalabas sa atin, 24 oras, pinaproduce yan ng broadcasting station, which is GMA, na nagtatransmit ng EM wave, which is radio wave, hanggang makarating sa bahay natin. So, ganun lang siya. Dito naman tayo sa microwave. Okay? Microwave, ang kaibahan lang ni radio wave tsaka kay microwave, si microwave kasi kaya niyang i-penetrate. Tandaan mo lang ito. Kaya niyang i-penetrate yung atmosphere. Ayan. Pag kaya niyang i-penetrate yung atmosphere, ibig sabihin, kaya niyang mag-travel sa atmosphere. Si radio wave kasi, kung tutuusin natin, dito lang siya sa kaulapaan.
dito sa sky. Hindi niya kaya mag-travel sa mismong space. Tingnan natin. O yan, ganyan yung nangyayari sa microwave. Kaya niya mag-travel from the space. Kaya ito, yung transmitter na galing, for example, CNN ito. Tingnan natin. Analyze natin to. For example, ito ay CNN, naka-live, no? Para mai-transmit nila yung information nila na naka-live sila, ipupunta yan dito ngayon, transmitter ng CNN, papadala sa satellite ire-reflect back, at ipupunta mismo sa DBS. Ayan, DBS. DBS. Itong DBS na to, siya yung nagmo-modify ng mga information. Okay, na applicable lang ipadala sa iba't ibang bansa. For example, itong information na to, na may nagkikerry ng electromagnetic waves, may mga commercial yan na pang-Amerika lang. So, papaano yan kung ang bahay ko halimbawa ay nandito sa Pilipinas? Sila muna yung nagmo-modify nun hanggang padala nila uli sa mismong satellite at tayo na yung mismong makaka-receive nun. So, ang marireceive lang natin yung live ng CNN. Pero hindi yung nawala. Pero hindi yung commercial na galing sa Amerika. So, yun lang yun. Ayan. Familiar sa microwave oven? Ano kaya sa tingin nyo yung reason kung bakit umiinit yung ating pagkain sa microwave, no? So, nangyayari dyan, class, no? Yung water lahat kasi ng pagkain, no? Kahit sabihin mong fries pa yan, dry, kahit chicken pa yan, na wala namang tubig yan, meron pa rin yung moist sa loob. Okay? Yung microwave, which is technically wave nga siya, ayan. Doon na-coin yung term na microwave oven sa microwave mismo na electromagnetic wave. Ito kasi, vina-vibrate niya. Ibig sabihin, pinapagalaw niya ng sobrang bilis yung mga water molecules sa food. Pag nangyari yon, nagke-create ng heat, ng init ng ating pagkain. Kaya umiinit yung pagkain natin. For example, menudo, di ba? Umiinit yung menudo sa microwave oven kasi nga, may moist, may presence pa din ng tubig. Kahit kapiranggot lang. Ito ay kamote. Although ito ay dry na kamote, meron pa din niyang moist sa loob. Vina-vibrate yan para uminit. Ayan. So, kaya siya tinawag na microwave is ginagamitan siya ng microwave mismo na wave. Ayan. Kaya yung mga plastic dyan, yung mga Tupperware, hindi kayo nagtataka, hindi sila natutunaw. Kasi wala namang present na tubig doon na moist. Paano magva-vibrate yun, di ba? Yung mismong pagkain lang yung nagva-vibrate. Yun lang yung mismong umiinit. Hindi yung mga Tupperware. Ayun. So, ito, cellphone, another example ng microwave. Ayan. Mga cellular site din sila, ganyan. Radar. Tandaan mo lang sa radar. Ito, example din ng microwave, no? Radar is an acronym for Radio Detection and Ranging. Ginagamit siya para ma-detect yung mga aeroplano, pwedeng yung mga ano man, 'di ba? Pwedeng sa karagatan, yung barko mismo para ma-detect niya kung may present na mga, for example, pirata, 'di ba? Nagpapadala siya ng radar. And yung radar na 'yon nagpapadala ng microwaves. Ito ay microwave. Ngayon, itong microwave na to, nire-reflect back niya yung sarili niya pag may presence ng object na nakita. And then, i-receive mismo ng antenna. So, itong antenna ng radar na to, it can act as transmitter and receiver. So, ayun lang naman yung ating maikli lang siya. So, let's proceed na sa day 5. Patapos na ba tayo? Sana, patapos na, no?
Ayan. Tapos na tayo sa dalawang types ng EM wave, no? Which is electromagnetic wave. Yung uses nila tapos na napag-aralan na natin. Ngayon, let's start with, ano na yung sunod? Infrared. Paano nalalaman yung infrared? Na-discover siya ni Herschel. Ayan. Ayan. So, paano na-determine si infrared kapag may presence ng heat? Ayan, di ba? Ang tao ay may heat. Siyempre, may init yung katawan natin. Ang alangan namang malamig tayo. E di patay na tayo nun, di ba? May init ang tao. So, indication ng infrared, kapag colder temperature, or definitely, color blue. Kapag warm, edi color red. Ayan, ginagamit siya sa mga night vision goggles ng mga sundalo, ganun. Para ma-detect nila kung may mga iba't iba bang present na individual para malaman nila kung ano yung location. Pwede rin yan sa mga satellite para malaman nila kung saan part ng ulap ay isang part ng actually yan ay picture ng agriculture ng mga plantation. Yung mga pulang yan, class, no? Indication yan na sa part na yan mainit. Ibig sabihin, pwedeng yan ay El Nido or tuyot na tuyot yung lupa. Itong present na ayan, mga blue na yan or mga green, ibig sabihin may present na water dyan. Kaya malamig dyan. Dito ay mainit. Another example ng infrared, tandaan nyo, ay remote control. Okay? Ginagamitan siya ng infrared radiation. So, ayan. Light emitting diode, LED. Yan ay nagpaproduce ng infrared, which is electromagnetic waves. Ayan. Hanggang makarating siya sa sensor. Okay, how about visible light? No? Visible light, makikita natin, ito yung type ng electromagnetic waves na kaya lang makita ng ating mata, no? So, yan.